Nagliliparan ng mga paru-paro sa Kongreso. Eh, nauuso na talaga yan ngayon eh. Kasi nga eh, pasigurado na sila. Yung itong 2 taong bago mag-eleksyon is para sa kanila, napakalapit na rito. Kaya kinakailangan nilang pumlangkita kung saan ba talaga sila nararapat na dumapo. Kung saan ba bulaklak sila nararapat na makakakuha ng sapat na nektar na kinakailangan nila. O, diba? Eh, meron na tayong na-vlog nito nung una pa. Tungkol dito sa, sabi ko nga ron, ang title ko nga doon, dahil sa political butterfly, wala nang pipirma. Ito dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan. Itong hindi ba may 4 na ngang naihain dyan, na-refile nila. At doon nga sa vlog ko na yun, eh, matagal na yun, amantago na siguro. Pero ang ibig kong sabihin, kaya natin to pinaplasback o binabalik tanaw sa inyo. Yun, kahit mga opinion ko lang, nung mga panahon na binuo ko yung vlog na yun. Eh kung gusto nyo, pakidalaw nyo yung YouTube channel ko. At yun mismo ang title ko dun. Makatantambay lang i-type nyo, matatagpuan nyo na yun. Yun mismo yung title ko dun na dahil sa political butterfly, ay wala nang pipirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naroon yung mga pagtalakay ko. Bagamat yung ibang araw, ay opinion ko lang. Pero ngayon, napatunayan ko na yung mga opinion kong yun talaga, ito totoo. Eh kasi nga, ito lang nakaraang kahapon lang. Panood ko yung interview ng isang congressman na si Ronnie Puno, Congressman Ronnie Puno, na itong kanyang National Unity Party, ito NUP, na partido niya rin sa Kongreso, eh nagkakaisa na sila. Isang malaking partido rin ito na may bilang sila na ayon sa kanya, eh, 4 na po silang kongresista. Eh nag-usap-usap na sila na wala talaga na silang balak na ituloy pa o makiisa pa rito sa impeachment na ito. Eh ayon pa nga sa kanya, eh, inisa-isa niya yung mga grounds dito. Tapos nakita niya yung mga naunang na-refile, hindi pa 3 muna. Tapos nitong last, yung ika-4. Ay isa naman yung complaint doon kung paano yung sabi nga niya ay napakahabang ang panahon na rin na pinag-usapan at binusisi nila sa Kongreso sa CODCOM. Panahon ng CODCOM noon. Eh, yun na rin naman yung grounds noon. Yun din naman ang laman ng mga nirefile ngayon. Ngayon, para sa kanya, eh, wala naman itong sustansya talaga. Sa katotohanan lang, yan ang pagtatapat niya. Nasabi nga niya, eh, maliban na siguro kung may mga smoking gun, na kumbaga eh, meron talagang lalabas na tao na may personal knowledge, ayon pa sa kanya na magsasabi na talang ibinulsa yun ni Sara Duterte at pagkatapos halimbawa ipinamili kung ano yung bagay na kailangan niyang bilhin o halimbawa I mean biniling mansyon sa ibang bansa, yung mga ganun ba? At siguro magbabago yung isip nila na makisang-ayon o makiisa na isulong tong impeachment na ito na nirefile. At isa pang binanggit niyang grounds doon na noon pa rin nila inimbestigahan nung 19 Congress sa Quadcom. Eh itong sinasabing ni Ginoong Trillanes ng mga aligasyon na meron daw na bilyong-bilyong bank account itong mga Duterte o si Sara Duterte na galing sa drug lords. Eh sabi niya uli, eh, kung ito may madaragdag ngayon, itong aligasyon na ito, na halimbawa ay maglalabas mismo sa AMLAC, galing sa AMLAC, may mga ganito talagang mga bank account si Duterte, Sara Duterte, ay maaaring magbago yung isip namin. Baka kami may magsulong din ito. Sumama sa kanila, sa kanilang grupo, kung sino man yung gusto na magsulungan ito. Ito yung sinasabi niya rito. Ito, hindi naman ito bago sa atin dahil tayo nakasubaybay naman. Alam naman natin na pinangangalandakan nila ito. Ito yung pangunahing grounds nila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Noon pa nga ay niyari na nila o kumbaga binuo na nila. Parang ma-impeach nga ito dyan sa Kongreso. Eh, alam naman natin na itong mga binabanggit niyang ito ay yun nga isa sa mga pangunahing grounds nila dun nang impeach nga nila si Sara Duterte. Eh ito nga yung confidential fund. Di ba? Talang binusisi nila ito ng gusto at pinasama rito si Sara Duterte sa Quadcom, hindi ba? O dito sa good governance ni Congressman Joel Chua. Nasaksihan natin lahat yan. At itong akusasyon ni Trillanes, ang tagal na nito. 2017 pa niya ito inaakusa sa mga Duterte. Itong bilyong-bilyong bank account. Ay alam natin na totoo ito. Itong mga sinasabing ito ng congressman ito na Ronnie Puno. Nang ibig sabihin nito ay itong pagkabot talaga nila ng impeachment ni BP Sara ay talagang masyadong komplikado at questionable. At hindi nga dito nagkamali ang Senado at ang
ang Senado na ito nga ay wag sumunod sa mga utos sa kanila o sa mga pag-apura sa kanila na forthwith na litisin yun doon. Dahil nga ito yung nakita rin ng Senado na questionable at talagang hindi naman talaga kapanipaniwala na bigla-bigla nun, hindi ba? Nakakuha ka agad ng mahigit 200 pirma. Within hours lang ito, hindi wala pa nga itong sang araw. Kumbaga nagkabiglaan ba, parang gano'n nangyari. Siyempre natural na tutunugan ito ng iba. Lalong-lalo na ng Senado. At ang sabi nga nun ni Chis Escudero kung kayo tinutulog-tulugan nyo ito ng ilang buwan, pagkatas na buuhin nyo rin, nadadali-daliin nyo kami. Nadadahilanin yung forthwith. O hindi ba? Yun yung kanilang mga usapan dito. At eventually, alam natin na talagang sabla yung kanilang yun. Nung ideklara na nga ito ng Supreme Court na unconstitutional. O, ito yung sinasabi natin sa mga grounds na ito. At ngayon ito na inilalabas na ng mga takdog dati ng Kongreso na ito palang mga grounds nga nilang ito ay napakarupok at napakahina. Hindi ba? Ito yung binibigyan din natin sa pagtalakay nating ito. Na ngayon nga umiiral na kung noon ika ngay nakiisa sila at nakisama at dahil nga nalalaman din natin ayon na rin sa mga kanilang kasama na may premyo sila rito di ba? meron sila rito 150 million. O yun, hindi naman sa atin nanggagaling. Ito, saan ito nanggagaling? Sa kasama nila congressman din, kay Congressman Toby Tiangco. O ito yung ating mga pinagbabasya na, kumbaga sa ngayon, pinagtatagni natin na lumalabas yung katotohanan sa dakong huli na itong mga grounds nilang ito, hindi naman talaga ito impeachable kung talagang susuriin natin. Ito nga kung mapapatunayan, sabi ni Congressman Puno, na mayroong lalabas na bagong testigo na talagang ibinulsa ito ni Sara Duterte, why not? Ito yung sabi niya. Di ba kaysa siya, ibig sabihin talagang nag-a-upwap sila, wala talaga silang sapat na ebidensiya, matibay o matatag para panindigan itong mga inihahain nilang ito na impeachment laban kay Sara Duterte, mga kabayan, mga kapinas ko. At speaking of political butterfly, ito na nga, kanya-kanya na silang liparan kung saan talaga sila